Sa araw nga po pala na ito guys ay napakarami pong mga nagawa ko dito sa bukid at napakasaya ko nga guys dahil naging productive yung araw na to at hindi po nasayang yung oras ko sa mga walang kabuluhang bagay. Kaya tara guys, samahan niyo ko for today's video at sabay-sabay tayong matuto. Tama na na! Bali maaga pa pala akong ginising ni Lord sa araw na to guys para ihanda yung sarili ko at para harapin ang panibagong araw at panibagong pag-asa sa buhay ko. Bali ngayong araw nga po pala guys ay pupunta tayo sa bukid. Pero bago nga tayo pupunta doon, meron muna tayong kukunin dito sa likod ng bahay at ito nga po pala yung kukunin natin guys, yung mga alagang manok ni Mama. Bali inihabilin po pala ni Mama sa amin ni Bunso guys na kapag pumunta kami sa bukid ay dadalhin namin itong mga natirang manok niya. Bali yung kalahati po nito na mga inalagaan niya dito ay nadala niya sa bukid. Dahil nga po ay sobrang dami at mabigat na, hindi na po kinakaya ni Papa na dalhin ito kaya sinabihan na lang niya kami na dalhin ito. Bali sasalin na lang muna namin itong mga manok namin doon sa bukid guys dahil nga po ay medyo malaki na po ito at alam nga po namin na sa mga ganitong buwan ay marami pong mga nag-i-immunize dito sa baryo. Para nga po makaiwas po tayo sa aratay kaya kunin na lang natin itong mga manok at isasalin sa bukid dahil nga po doon ay safe po sila. At dito na nga guys ay natapos na naming huliin yung mga manok at naisilid sa sako kaya gayon pa man ay sumakay na ako dito sa aking big bike para bumiyahe papunta sa bukid. Ito na nga po pala yung tuta na inaalagaan ko dati guys kung naalala nyo pa. Dahil nga po hindi makakapasok yung mga motor na dala namin dito sa dinadaanan namin guys kaya iniwan na lang namin yun doon sa may ilalim ng puno sa gilid ng kalsada at naglakad na lang kami ni Bunso ng halos 15 minutes hanggang sa kami ay nakarating na dito sa bukid. Siya nga pala sa mga nagtatanong guys kung kamusta na yung bukid namin. Eto guys, walang pinagbago. Ikaw pa rin yung gusto ko. Di, biro lang. Ganon pa rin guys. Hindi pa nga napaayos yung kubo namin dito. Gawa ng kulang po sa budget tapos minsan nang may tao dito. Pero ngayon dahil nga po ay medyo dumadami na yung mga manok namin dito at nagtatanim kami ng gulay kaya napag-isipan nila ni Mama na dito na lang muna sila titira. Dito nga guys ay dinala na namin ni Bunso yung mga manok na dala namin kanina at dito namin isisilid sa may kulungan na ginawa ni Mama noon. At itong mga maliliit pala na manok na ito guys dito sa may unang silda, ito po yung mga anak ng mga inahin namin dito sa bukid. At ito naman po pala yung iniibig kong sabihin na dinala ni Papa kapon yung kalahati po sa mga dinala namin kanina galing sa bahay. Dito na nga guys ay nilabas na ni Bunso yung mga dala naming manok kanina at ipinasok na sa may kulungan na walang laman nang sa ganon ay makapagpahinga muna sila. Sa biyaya nga po ng may kapal guys, medyo dumadami na ulit itong mga manok namin dito. Bale ito po yung native chicken ang isa sa tinitingnan kung magiging production namin at dito sa may area na ito po yung patatayuan natin ng manukan. Pagka maya nga dito guys ay may narinig akong parang sumisigaw na manok. Abay naglalambingan pala sila dito sa loob ng kulungan. Siguro nga na-miss nila yung isa't isa. Kaya yun pinigilan ko guys ang kanilang lambingan. Ako naman isang gabi at isang kalahati pa nga lang kayong hindi nagsama, parang di na agad kayo magkakakilala. Sa bagay ako nga guys miss ko na agad yung anak ni Tita. Di, biro lang. Isa pala ito sa mga naging epekto ng lambingan nila dito. Ayan, kung nakikita nyo ay malapit na talagang lalabas yung bagol ng isang to. Kaya nilagyan ko na lang ng gamot yung wound spray para hindi na ito lumala at ito ay gagaling na. Mabilis nga pala dumami yung mga manok namin dito sa bukid guys dahil yung mga inahin namin dito ay mga magagaling mag-alaga ng sisiw. Lalong-lalo na yung isang inahin na ito, 15 talaga yung sisiw niya ngayon at mapapalaki niya talaga lahat yan guys. Kaya nga dito na muna sila ni Mama titira para mabantayan sila dahil hindi talaga maiwasan na may mga taong pumupunta dito nang sabi daw ay nag-iilaw lang at naghahanap ng palaka. Pero pagka uwi, naging may balahibo yung dala. Maganda sana guys kung itong manok namin na parang dinosaur yung postura ay lalaban sa kanila at pangkainin yung mga magnanakaw na yon. Guys, kung magsagod ka mo gani manok dason, amo ni nga manok ang iyong sagodon ho. Kaya parang kung mag-iyaw ka mo, hindi na mo ayawan pamulbon. Pagkatapos nga pong mag-asikaso ng mga manok ay kumuha na ako nitong pruner dahil mamumutol tayo ng mga usbong dito sa may dragon fruit na tumutubo sa ilalim. Kailangan talaga natin itong alisin guys para yung mga nutrients ay didiretso na doon sa itaas at hindi na para sumuporta pa dito sa mga usbong na ito. Para nga po yung mother plant ay wala na itong kaagaw. 1 year and 5 months na pala itong mga tanim ko guys at ganito na pala sila kayabong lahat. Namumulaklak na din pala yung iba dito guys pero konti pa lang dahil sa mga susunod pa siguro ng mga buwan yung talagang pinaka-peak ng fruiting season niya. Mamaya nga po pala guys ay mag-aabuno tayo dito at kung gusto nyo din palang magtanim nito, pwede naman kayong mag-avail ng cuttings ito pero sa buwan ng October pa siguro guys dahil doon pa po ako magpupruning. Dito nga guys ay pupunta sana ako doon sa may taniman ng palay kaso nakita ko sila ni Papa na lumalakad patungong sapa. Kaya sumunod ako doon pero bumalik naman ako kaagad dahil nakita ko na sumunod din pala yung pamangkin ko sa akin kaya kinuha ko na lang siya at sinama dito sa may sapa. Nakita namin dito guys na nagpapasipsip pala sila ni Papa ng tubig dito dahil ngay paubos na yung tubig dito guys gawa ng sobrang init ng panahon kaya
kaya pinakinabangan na lang nila ni Papa para basain itong mga tataniman nila ng ampalaya. Medyo timing talaga guys yung pagtanim nila ng ampalaya sa tag-init, pero okay lang yun. Kaunti lang naman yung itatanim nila. At dito nga po sa bukid guys, hindi talaga pwede na wala kaming may maitatanim dahil ito lang po yung nagtataguyod ng buhay namin. Pero wala namang problema guys dito sa may tubig dahil meron naman kami ditong staka na pinagkukunan ng tubig at hindi ito natutuyo. Meron din itong hose guys na papunta dun sa may taniman na siyang ginagamit sa pagdidilig. Dito ay magpapahinga sana muna ako. Kaso nakita kong mag-alas 11 na pala kaya kailangan ng maghanda ng pananghalian. Kaya dito ay tumulong na lang ako sa pagluluto ng pananghalian namin para makakain na kami. Grabe, sobrang init nga talaga dito sa bukid guys. Kapag tanghali nga dito ay para kang maluluto sa init. Mga ganitong oras nga guys, di na kami masyadong lumalabas hanggang alas 2 ng hapon dahil nga sobrang init. Masakit talaga sa balat guys, kaya nagpahinga na lang kami dahil nga po sa mga ganitong oras ay napakasarap talagang matulog. Pagka alas 3 nga po pala ng hapon, nagsimula na sila ni Papa na maghukay ng mapaglalagyan nila ng compost para sa itataniman nila ng palay. Ako naman dito guys ay kinuha ko na itong gamit ko sa marketing at nagdagdag ako dito ng 10 markot sa puno ng kalamansi na ito. Dahil ito yung kalamansi guys ay padadamihin natin ito guys at hindi na tayo bibili pa ng mga seedlings doon sa mga nagbebenta. Dahil nga po ay sobrang mahal nga talaga ng seedlings ngayon kaya tayo na lang talaga yung magmamarkot. Meron pala akong namarkot dito guys, 8 araw nang nakalipas at medyo natuyo na nga siya dahil sa init. Para nga po mabilis tumubo yung ugat, kailangan ito ng moisture sa loob. Pero mahirap po siyang diligan dahil nakabalot ng plastic at hindi makapasok yung tubig. Buti na lang nakaisip ako ng paraan kung paano ko ito madidiligan or may pasok yung tubig doon sa loob. Bumili ako nitong syringe kanina at ito nga po pala yung gagawin natin. Bali, inject lang natin yung tubig doon sa loob para ito ay madiligan. Sa pagpapasok ko pala ng tubig dito guys ay hindi ko lang dinamihan. Bali, sakto lang po yung pinasok ko. At wala namang problema guys kapag ito ay sinidla ng tubig dahil may mga butas naman itong plastic. At kapag po ay bababa na yung tubig, ito ay lalabas din naman at dadaan doon sa mga butas. Pagkatapos ko nga po palang magmarkot at magdilig doon ay nagprepare naman ako para sa pag-aabono ng aking mga dragon fruit. Bali yung pataba pala na ginagamit ko dito guys ay itong Yara Unique 16. Meron na pala itong 16% nitrogen, 16% na phosphorus at 16% na potassium. Yung dosage naman pala sa pagtutunaw ko nito ay isang lata lang ng sardinas sa isang container na tubig. Pwede nyo naman itong dagdagan ng Yara Nitrobor dahil nitrogen po yon kung vegetative stage pa lang yung dragon fruit nyo. Dahil yung mga tanim kong dragon fruit dito guys ay malapit ng mamunga kaya medyo minimize muna tayo sa pag-a-apply ng nitrogen para mabilis tumanda yung stem niya at mamumunga na siya. Sa pag-a-apply naman pala nito guys ay didilig lang po natin sa puno niya, bali 4 na lata sa isang puno. At dahil nga may 2 puno sa isang poste dito kaya 8 lata po ang dinidilig ko dito. Malapit na nga palang dumilim ang paligid at natapos ko na ang aking mga gawain. Kaya dito guys ay inutusan na lang ako ni Mama na kunin ko yung mga kambing at paiinumin. Medyo nakakapagod ngayong araw na to guys pero masaya ako dahil marami tayong nagawa na alam ko na magbubunga talaga ito balang araw. Kaya sa susunod ulit, hanggang dito na lang. Bye-bye! Ingat!